tanong. Dahil sang-ayon din po sa isang Muslim na nag-post doon sa Logos Defense, si Abel daw po at si Cain ay may kambal. Ayan, may kambal po ba itong si Cain at si Abel? Meron po ba itong katotohanan? Sangayon po sa banal na kasulatan ay wala pong kambal itong si Abel at si Cain. Maaring merong kapatid, pero kambal po ay wala hong nabanggit ang banal na kasulatan. At syempre po, hindi naman po tayo nabuhay sa panahon na yun. Kaya hindi po natin alam kung meron nga silang kambal o wala. Pero balino sa banal na kasulatan, wala ho talaga silang kambal. Kung meron mang kambal, ano naman ngayon kung meron silang kambal? Wala namang kinalaman sa wala rin yun. Okay lang naman kung may kambal sila. Maganda nga, may kamukha sila. Pero wala nga naman talaga eh. Actually, yung kanyang argument na yan ay makikita po natin dun sa video na kanyang pinost sa atin pong group dun sa Facebook. Pero kung ang basihan po ng video na yon ay ang Quran, alam niyo po mga kaibigan, ay medyo may problema doon, Sister Jana at Brother Nelvin. Kasi tandaan natin, ang Quran na isulat 600 or 700 years pagkatapos maisulat ang New Testament. So kung ikukumpara natin ito sa Old Testament, lalabas na almost 2,000 years, more than or wala pa sa 2,000 years yung pagitan bago na isulat ang Quran. Kaya naman yung mas reliable na source patungkol sa buhay ni Cain, ni Abel, ni Adan, ni Sarah, ni Abraham, ni Moses, ang mas reliable po na source yung Biblia. Ano po, hindi po yung Quran sapagkat napakalayo ng gap ng Old Testament at ng Quran. Ano po? So yun po yung masasabi ko po siguro doon. Yun po. Napakaganda po na ating talakayan tungkol sa Genesis, tungkol kay Cain. Napakarami po palang tanong. Dahil lang sa isang tao na ito, ano po, napakaraming kasunod ng mga tanong. At sana po ay naging malinaw sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood ang tungkol sa mga tanong na ito sa ating mga naging talakayan. Meron po ba kayong panghuling salita bago po tayo matapos? Ayun, siguro po ang akin pong masasabi para po sa ating kaibigan si Abdul Rahim na nakikinig at nanonood ng programang ito, ay ang amin pong intensyon ay hindi upang atakihin o saktan ang inyo pong paniniwala. Ang amin pong intensyon ay upang maglahad ng katotohanan ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa Biblia at may kinalaman sa ating kaligtasan. Kaibigan, naniniwala ako na kagaya ng iyong sinabi na ikaw ay isang open-minded na tao, kaya naman etong pag-aaral na ito, sana ay maging isang daan na siyang nagbibigay o nagbubukas ng iyong isipan patungkol sa mga katotohanan. At aming dalangin na sa pamamagitan ng taimtimang panalangin at ng pagsusuri ng Biblia at ng banal na Quran ay matagpuan mo yung katotohanan sapagkat ang katotohanan ang may kakayahang magpalaya sa iyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagbigay ng katanungan. Umaasa po kami na kayo po ay sincere sa inyo pong tanong. At kung kayo po ay magtatanong, wag naman po sana magbigay ho kayo agad ng konklusyon. Bagkus magtanong lamang kayo as in na naghahanap po kayo ng kasagutan. At ang kasagutan sa inyo pong tanong ay ipapaliwanag sa inyo ng banal na kasulatan sa tulong po ng ating pong Panginoong Diyos. Masaya po kami na tayo po ay nagkakaroon ng mga diskusyon tungkol sa Biblia. Ibig sabihin lamang po ay tayo ay nag-aaral at gusto nating malaman ang katotohanan. Yan. Kaya nga po ay inayahan po muli namin kayo sa mga susunod pa na episode ng Understanding Scripture Youth Approach na sana po ay manood po muli kayo at kung meron po kayong mga comments, meron po kayong gusto mga i-share, mga katanungan o mga karagdagan ay mag-comment lang po kayo. Willing po kami. Masaya po kaming mababasa yun at masaya po kami may kipagtalakayan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong mga oras. At ito po muli si Jana Teves kasama si Kuya Nelvin Alavanza at si Kuya Melvin Hamora na nagsasabing si Jesus ay darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, mga kabataan, ikaw ay humanda na siya ay salubungin. Isang magandang araw sa inyo at paalam. Amen.